OMG, nakakagulat to, kakapasok lang, breaking news, delikado to, gumanti na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Title. Ayun, syempre bago natin simulan ang video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na mga didinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si General Macanas. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni General Macanas. Mga katunay, pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Ayan po yung The General's Viewpoint. Ipagpatuloy natin. Jay Zonza nagpahayag ng pag-alala matapos kinahon si Maduro. Nagpahayag ng pangamba ang veteranong broadcaster na si Jay Zonza kaugnay ng mainit na sigalot sa pagitan ng United States at Venezuela matapos iugnay ng Amerika sa Coke. Alam nyo na yung Coke, ha? Ito si Maduro, ito yung hinuli. No, parang pinahuli ni Trump to, di ba? At corruption ang Venezuelan President na si Nicolas Maduro. Sa isang pahayag, hindi itinago ni Zonza ang kanyang kaba. Hindi lamang para sa Venezuela, kundi pati na rin para sa presidente ng Pilipinas. Kinahon ng USA si President Maduro ng Venezuela dahil sa coke, pulburon at korupsyon. Hindi tuloy ako mapalagay para kay President Marcos. So ang parang sinasabi ni Sir Jason Sarito na nag-aalala siya sa maaaring mangyari naman kay PBBM na baka mangyari sa kanya yung nangyari kay Maduro. Ayon si Maduro. Ayun. Ganda na apelido, no? Para sa akin kasi, no, mangyayari kay PBBM yun. Parang parang napakalabong mangyari. Yun ang komento ko, Parang napakalabong mangyari sa kanya yung ginawa kay Maduro. Kasi sa totoo lang talaga, tayo kasi yung bansa na malapit sa Amerika. Isa tayo sa bansa na malapit sa Amerika. Kumbaga friends natin yan, friendly friends. At saka isa pa, eto si PBBM naman, hindi siya kumukontra kay Donald Trump. Hindi siya kumukontra sa gobyerno ng Amerika. Hindi niya kinakalaban. Wala naman tayo nakikita kinakalaban niya ang gobyerno ng Amerika eh. Yung China, maaari. Di ba? Pero yung Amerika, hindi niya kung tutusin niya, parang mas inaasahan niya pa yung Amerika talaga na nasa likuran niya eh. Di ba? Mas inaasahan ni PBBM eh. Kaya parang napakalabo eh. Kasi yung Amerika, nakikinabang din sa atin. O, di ba? Parang napakalabo lang. Para sa akin lang Kayo mga katunay, ano sa tingin nyo ba? Oo. So, may nabasa rin akong post ni Congressman Kiko Barsaga. Ganyan din ang kanyang sinasabi na nangangamba ako, sabi ni Congressman Barsaga, baka kung ano ang ginawa ng Amerika sa presidente ng Venezuela ay gagawin din sa Pilipinas. Ano sa tingin nyo? Anong posibilidad na kidnapin din ng mga Amerikano ang presidente ng Pilipinas? Ako, yun nga, sinabi ko kanina, sa tingin ko, malabong mangyari. No? Pero meron ding iba talaga na parang gusto nila na mangyari. Sige, kunin nyo na.
Pero ako talaga malabo para sa akin eh. Malabo. Hindi dahil sa pinagtatanggol ko siya o ano ah. Para sa akin kasi opinion ko napakalabo. Kasi hanggat nakikita kasi ng Amerika na ikaw nasa tabi niya. Ikaw naniniwala sa kanya. Malabong ano eh. Malabong mangyari sa kanya 'yun eh. 'Di ba? Kasi parang nagpapailalim ka sa kanya. Malabo eh. 'Di ba? Kumbaga alagad mo bebenta mo. Kung ako ang inyong tatanungin, parang malabo. Oo, 'di ba? Kasi, Pareho kami ni General Macanas, malabo din. Talaga namang malabo eh. Lalong-lalo na kung sumusunod ka talaga. Kumbaga sunod ka na sunod. magkaiba sila ng stand. Ang Pangulong Marcos Jr. ay mabait na tumatalima sa kagustuhan ng US. Ay, yun sila sabi. Samantalang si Maduro ay talagang lantarang lumalaban sa US. Kasi lahat Kaya ng naman pala. kalaban ng US ay kaibigan ni Maduro. Example, China, Russia, North Korea, yung mga Hamas, Hezbollah. Yan yung mga bansa na talagang no? Talagang hindi hindi nakikialado yan. Lahat na kumakalaban sa US, kaibigan ni Maduro. Kaya talagang madadali siya. At lantaran pang china-challenge ni Maduro ang US na come here and get me. Hinahamon niya eh. Di ba? Hinamon pa. Kunin niyo ako kung gusto niyo. Kinuha nga. Ano ngayon? Di, kinuha siya. So, dito naman sa Pilipinas, Pero may chismis Kaya daw to hinuli, kaya daw to parang kinuha. Hindi dahil sa hindi dahil doon sa kinakaso sa kanya. Parang chismis lang to ewan na, parang nabalitaan ko lang din nabasa ko sa Facebook, nabasa ko. Parang sa langis, parang dahil ata doon ba yun? Correct me if I'm wrong mga katunay, pero yun daw ang dahilan talaga. No? tayo. Kasi nga, May marami ba lang sa Venezuela? Alam ko, di ba sa Saudi lang yun marami? Di ba? junior administration. Kaya, I'm sorry to say na wala. Malayo, hindi yan malabo gagawin ng mga Amerikano sa ating presidente. Opinion ko lang yun. Malabo yan. Kulang na nga lang. Umimod sa put. Hindi, totoo yan. No? Sa mga naghahangad na mangyari kay BBM yung nangyari kay Maduro, hindi mangyayari yan. 'Di ba? Dahil si PBBM ay talagang alam naman natin na talagang siya, dumidikit talaga siya kay Trump. Minsan kahit ayaw na nga, parang iniiwasan siya ni Trump, parang 'di ba, may nababalitaan tayo dati na parang kahit iniisnab siya ni Trump talagang siya mismo ang gumagawa ng way para magkaroon sila ng keep in touch. Di ba? Kaya syempre, paano ba naman aanuhin ni Trump yan? Di ba? Bait-bait naman sa akin ito, hindi ko gaganyanin yan. Kahit ginaganyan ko na yan, kahit tinataboy ko na, kita nyo naman, lumalapit pa rin sa akin. Di ba parang ganun, di ba? Nagtataka ko dahil ang daming Venezuelan residents na natutuwa. Yan ang pinapanood ko kagabi. Nagbubunyi. Para bang nangyari sa Pilipinas nung people power. So, ang ibig sabihin niyan, hindi sila nasisiyahan sa pamamalakad ni Maduro. Di ba? Kasi kita mo naman, nahuli sa Maduro, nakidnap, nadala sa Amerika, doon nakulong. Natutuwa pa sila ngayon. Ibig sabihin, hindi nila gusto pamamalakad yan. Di ba? Baka mamaya kasi ibang tao mamaya mag-iisip, no? Kung mangyari dito sa Pilipinas yan, mamaya matuwa sila dito, no? Parang hindi. Pero naman, yun siguro hindi talaga maganda pamamalakad nito dun
Kaya parang binenta na ng Venezuela to eh. Kumbaga, bahala ka na dyan sa buhay mo. Ang mga Trump, bahala ka na dyan kay Maduro. Pakain mo kay Madoka doon sa Dragonereca. Na nagbubunyi ang mga Pilipino, hindi naman lahat, yung mga dilawan, nagbubunyi sila Oo, yung kay nung Marcos. napatalsik Oo. si Marcos Jr., Senior sa Pilipinas at dinala sa Hawaii. So, ganyan din ang nangyari sa iba't ibang parte ng mundo. Venezuelans are all celebrating now with the downfall of, kasi tinuturing nilang diktador itong si President Nicolas Maduro. Hindi, sa totoo lang talaga, kung ikaw magiging diktador ka sa bansa mo, wala talagang magandang kahihinatnan yan. Hindi talaga magandang resulta sa mga tao yan. Dahil lahat dinidikta mo. Lahat parang ano yan eh. Sobrang higpit mo, bawal si ganito, tsaka talagang parang, di ba? Parang gusto mong magtanim ng takot sa mga tao niyan. O kaya nung parang hinuli siya, o kita mo naman, nagbunyi yung mga tao. Na inaakusahan ng United States na nagsusupply Pero kawawa to si Maduro, no? Kung tutuusin, no? Walang nakikipaglaban para sa kanya sa Venezuela. 'Di ba? Parang binenta na siya dun sa Amerika. Bahala ka na sa buhay mo diyan. No, parang walang magiging basihan si Trump para palayain siya na, 'di ba? Nakikita natin katulad kay PRRD. Dinala sa dahig, kita mo naman yung mga Pilipino talaga nagkakaisa. Humihiling talaga na palayain si PRRD, pabalikin sa Pilipinas. Kita mo naman yung dahig, 'di ba? Kita mo yung mga Pilipino ro na taga doon, mga taga iba't ibang bansa. Buong Pilipinas talagang nag-aaklas, nagsama-sama para kay PRRD. Kaya meron talagang basihan para makita mo na karapat dapat palayain to. Talagang gusto ng taong bayan to, mabait sa mga tao to. Eto si Maduro, kumbaga, ang nangyari, hinuli siya, dinala sa Amerika, nagbunyi ngayon yung buong Venezuela. 'Di ba? Parang wala nang basihan si Trump, parang pakawalan to. Kumbaga parang hindi na maaawa si Trump dito. Parang ang tingin ng mga para sinasabi ng mga taga Venezuela, bahala ka na diyan, Trump, bulukin mo na yan diyan. Parang ganun yun. malaking volume ng coke doon sa Estados Unidos. At hindi sa sumasang-ayon ako sa ginawa ng US yung pagdukot kasi kapag yun sa international law. Silang marami ngayon ang pumupuri kay US President Donald Trump sa US kahit yung mga kalaban niya sa politika, mga democratic politicians, pinupuri nila. Kasi kahit nung panahon ng Biden administration, ganyan na talaga, palaban itong Maduro laban sa administrasyon ng Amerika, Trump man or Biden. Kaya ngayon na naisakatuparan ng Amerika na dukutin itong si Maduro, yun, nagkakaisa sila mga political leaders. Except yung yung mayor ng New York, matapang, yung bagong nahalal na mayor. Matapang siya, kinukundina niya yung ginawa ni President Donald Trump. O kung tutusin talaga, bawal yun eh. Kasi 'di ba, hindi parang sa ICC, di mo naman jurisdiction, parang ganon. Kumbaga, hinuli mo to, dinakip mo, kinuha mo sa bansa niya sa Venezuela. Pero sa totoo lang talaga, kung titignan mo naman yung mga tao sa Venezuela, kumbaga, bago magalit kay Trump siguro yung mayor na yon ng New York, sana tinignan niya muna yung mga tao sa Venezuela. 'Di ba? Kasi kung yun ang magiging basihan mo eh, bakit nung hinuli si Maduro, tuwan-tuwa yung mga tao sa Venezuela? 'Di ba? Bakit sila tuwan-tuwa? Bakit parang nagbubunyi pa, parang nagpepiesta nung nahuli to, nung dinala nung pinakuha ni Trump? 'Di ba? Ang ibig sabihin nun, umay na yung mga tao rito, talagang hindi maganda pamamalakad nito, pangit talaga.
may ginagawa talaga siyang hindi maganda. 'Di ba? So siguro parang yun na rin yung naging basihan ni Donald Trump. Bukod dun sa mga coke, sa mga et cetera, 'di ba? Siguro parang yun na rin ang basihan niya ron. Eh, kita mo naman, no? Kumbaga, parang naging pahirap siya sa sarili niyang bansa, eh, di ba? May napanood akong video, nagsasalita si President Putin ng Russia na he's warning. Warning siya sa US sa ginawa niyang ito at sana hindi mauwi ito sa malakihang gerian na naman ng mga superpower. Kasi sa totoo lang talaga, yung US tsaka Russia talaga, ano yan eh, parang mortal na magkalaban talaga yan dati pa eh. No? Parehong malakas na bansa talaga yan, Russia tsaka Amerika eh. 'Di ba? Pero ang Russia talagang hindi matinag. Alam naman natin ang Russia, malalakas din ang gamit niyan. grabe talaga ang friendship ng Venezuelan president sa Russian president, Russia. Chinese president at saka North Korean president. Pero si Xi Jinping naman siguro parang hindi naman nakikialam eh. Kasi wala namang balita na parang si Xi Jinping na alarma sa parang umalma sa pagkakakuha kay Maduro eh. Si Xi Jinping naman kasi siguro, pag hindi negosyo, usapan, ayaw ko. Pero sa Russia kasi alam naman si Putin, matapang talaga yan eh. Kumbaga, binibigyan ni Putin ng pagkakaibigan ng ating bansa. Parang ganon. Si Xi Jinping, kailangan negosyo. Pag hindi sangkot negosyo, wala pa kailam. Nagtutulungan sila laban sa Amerika. Ito na. Mayroon pa bang international law na masusunod pagkatapos nito? Talagay ko, malaking dagok ito sa international law. Pabor sana sa ating mga malilit na bansa kung masunod ang international law kasi depensa natin yan eh. Kaya lang itong ginawa ng US, walang makakapigil. Pinakita na lang ng US na sila yung international police kung anong gusto nila. Tsaka pinakita nila sa lahat na meron silang kamay na bakal na talagang hindi sila pwedeng duru-duruin lang basta-basta. Pinakita ng US yan. Alam naman natin US ganyan eh. Talagang kapag sila kinakalaban, talagang mas lalo nilang ipapakita na mas matindi kami kaysa sa inyo. Di ba? Pagbawal, walang mga talagang, in fairness naman, yung precision ng military operation, napakahirap yun. Tapos naging successful na wala man lang casualty, nakuha nilang objective nila na to me, napakahirap yun. Ang linis nun, no? Napasok Dukutin nila mo ang yun. presidente ng isang bansa na hindi naman, malakas na bansa naman ang Venezuela. Oo. Hindi namang pipitsuking bansa na katulad natin. Malakas din ang kanilang armed forces. Kailang bilib ako sa US Armed Ang Forces. tindi ng plano No doubt. nila nun. Sila na yung pinakamalakas, pinakamagaling na mga soldiers. Ayun, natating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunayan, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.